sinasabi nilang ground ng impeachment ni BP Inday ay yung kanyang salin. Statement of Asset and Liabilities and Network. So, sinasabi ni Congressman Ridon, masyado daw mataas yung itinaas ng kanyang asset o yung kanyang salin. No? Naging parang 88 million yung kaduda-duda daw sabi nila. So 18 years, can you imagine 18 years? Bawat taon, ang bawat asset tumataas yung value. Di ba? Ang asawa ni BP Sara ay isang abogado. Di ba? At sa loob ng 18 years, si BP Sara ay politiko. May sahod yan monthly. So sa loob ng 18 years na yon, magtataka ka ba na aabot ng 88 million? Di ba? Kung sa 18 years na yun, at alam natin na lawyer siya, politiko siya, may sahod siya monthly. So kahit bilangin mo, magtataka ka pa nga, napakababa nun eh. Pero itong si Ridon, hindi ko alam kung talagang itong pinapatunayan niya yung pagiging minions niya na tanga. Can you imagine? Nagdududa siya sa salin ni BP Sara, pero hindi siya nagduda doon sa amo niyang tambalstos na 1,000% ang itinaas. Ang bawat salin ng kapwa-kongresista ni Ridon, tulad na lamang ng dating House Speaker na si Romualdez. Nito lamang 2025, abay 1,000% ang tinaas, 3.4 billion mahigit. Si Zaldico, 1.51 billion, 637% ang tinaas. Ito namang si Suarez, 2.34 billion pesos, 813% ang itinaas. Aurelio Gonzalez Jr. or si Tong Gonzalez, 1.3 billion pesos, 956% ang itinaas. Manix Dalipe, 1.49 billion pesos, 733 ang itinaas. Erwin Garjola, 2.2 billion, 735% ang tinaas. Di ba? Naging 3 plus billion as of now. Di ba? Ang laki na tinaas, 1,000% ang tinaas. Tapos yung mga iba niyang mga kasamahang congressman na yung mga sangkot sa flood control, grabe din ang itinaas. Di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng pag-iisip meron to si Ridon eh. Alam ko nakapagtapos naman to pero hindi ginagamit yung utak eh. O talagang pinamumukha lang tayong tanga. Kaya niya nagagawa yan. Ang tingin niya sa atin mga tanga at hindi nag-iisip kung bakit. Kumbaga lahat na lang ang pwede niyo sabihin ay paniniwalaan ng taong bayan. Ang maniniwala lang sa kanya yung mga supporters ng gobyerno at ng mga kakamping. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi naman tayo tanga para maniwala agad sa sinasabi niya. Kaya imagine, 18 years, ang asset, tumataas ang value niyan kada taon. At mula nung naging politiko si VP Inday, may sahod yan hanggang ngayon. Kahit vice presidente yan, may sahod yan. Sa tagal niyang politiko, hindi pwedeng hindi naman niya maipon yung yan, yung kanyang sinasahod. Hindi naman yan maluhong mga politiko. Di ba? Hindi yan kagaya ni Abante na naka-RM. Congressman yan ng RM. Di ba? Alam natin ang RM kung magkano pinakamura. Di ba? Nasa $200,000 ang pinakamura halos ng RM. 'Di ba? Congressman ka. Tapos wala ka namang negosyo. 'Di ba? Kung matino kang congressman, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Tapos 'yon, hindi ka nasilip ni Ridon. 'Di ba? Yung mga kasamahan niya, hindi rin niya nasilip na ang grabe yung tinaas ng mga network. 'Di ba? Talagang si BP Inday lang talaga yung niya. So no offense sa mga taga Bicol. No? Kung ganitong mga congressman lang din naman ang kaya nyong i-produce. Like Ridon, like Saldico, like Rods Gutierrez. Kung ganyan lang din naman klase ng congressman ang kaya nyong i-produce, huwag na kayong bumoto. Huwag na kayong bumoto. Kasi lalabas lang kayong kahihiya. Kung ganyan klase mga congressman lang kaya nyong i-produce, huwag na kayong bumoto. No offense sa inyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Isipin mo, nagdududa siya sa salin ng vice presidente. At ang gusto niya paniwalaan yung sinasabi niya. Ganon katanga ang tingin niya sa taong bayan. Ganon katanga ang tingin niya sa taong bayan. Kaya kaya niyang gumawa ng kwento kahit alam naman niya hindi ka panipaniwala. Di ba? Tambay ba yun si BP Sara mula ng 18 years? Kaya ka magtataka na bakit lumaki yung Di ba? Yung asawa niyan, lawyer by profession at hanggang ngayon nagpa-practice ng di ba nga yung congressman na kasamahan mo, yung may utang pa yan sa asawa ni BP Inday? Di ba? Tapos si BP Inday lang ang nakita mo. Pero yung mga kasamahan mo na grabe tinaas ng mga network, hindi mo napansin. Lalo na yung amo mo,
Kasi Tambaluslos na 1,000% ang tinaas. In 3 billion plus yung salin niya. Ang official salin and praised wealth summary ni BBM, Speaker Romualdez at Vice President Sara Duterte. Noong 2020, 203.8 million ang itinaas ni BBM, 475.6 million naman ang itinaas ni Romualdez at 44.8 million lamang ang itinaas kay Vice President Sara. 2021, 203.8 million para kay BBM, hindi rin gumalaw. 475 million, hindi rin gumalaw. 58.2 million kay Vice President Sara. 2022, 960.7 million. Ito ay presidente na si BBM. 475 million naman kay Romualdez. 71.7 million naman kay Vice President Sara. 2023, abay 1.1 billion na ang kay BBM. 2023, para kay Romualdez ay 493.5 million. Kay Vice President Sara ay 77.5 million. 2024, 1.3 billion na kay BBM. 3.4 billion na kay Romualdez. Ang laki, 88.5 million naman kay Vice President Sara. Can you imagine? Sa loob lang ng ilang taon? Doon nga, nung 2023, magkano ang ano niya? 400. Tapos, nung 2024, naging 3 billion na. Hindi ka nagtaka doon? O sadyang wala ka lang talagang kwentang politiko. Lalo na yung Bicol Saro. Yung Bicol Saro, wala akong ano sa inyo na. Wala akong ano sa grupo nyo o sa ano nyo. Pero yung representante nyo, walang kwenta. Sana naman yung nominee nyo sa susunod, yun naman yung, gawin nyo namang merong prinsipyo at panindigan, yung kayang tumayo sa tama. Kasi kung ganitong klase lang din naman yung kaya nyo i-produce, ganitong klaseng congressman like Ridon, nakakaya yun. Ginagawang tanga yung tao. Nakikita niya yung salin ni BP Inday na 97% lang ang tinaas. Mula nung 18 years, abogado na yan. Tapos, politiko yan. Pero yung mga kasama niya na malaki yung billion-billion ang tinaas, hindi siya nagtaka. Diba? So, nakakaya itong ganitong klaseng politiko. Diba? Huwag na kayo mag-produce ng ganitong klaseng politiko kasi lalabas lang kahiya-hiya yung grupo nyo. Yung Bicol Saro. Diba? Kung ganitong klase lang naman yung ipoproduce nyo, wag na. Di bali na lang. Dahil kahihiya lang yung grupo nyo o yung samahan nyo.